start with the question proper. Direct. We have Director Angelo Carpio, our writer and director. Director Cosine Derogangan, our executive producer. Sultan Bob, the Team Bang, our producer, and Sheikh Siddiq, one of our producers also. Alright, so we'll start with the Q&A proper. First question will come from Romel Gonzalez of Philippine Archive Terminal Corps. Yes, hello. I just speak louder. Very intimate lang po ito. My first question is for the producers. What made you decide to do a film about Lapu-Lapu? Where did the idea came? Okay. Who will answer? Me answer? Yeah, anyone can answer. I have been studying actually I'm here in the Philippines for long years, living here. My family, my wife, children, all we are here. And then I have a personal research about the history, and then I found out there are lots of things which is not true told to the people about the history of the Filipinos. Example, the simple thing also, even the alphabets of the Philippines is alif bata, which is Arabic alphabets. And then the people are actually, historically, 100% the people originally are the Malay. And nobody is recognized themselves as Malay, but they have a given name is Kulimengi or brown race, which is not existing in the world. And then we also found out that there is a blackout about the history or the origin of the religion in the Philippines, because the people were all Muslims before, and then it was not recognized by the history because of the Spanish who changed the history of the people. And they are even showing the first hero of the Philippines, Lapu-Lapu, as an indigenous man or uncivilized man, but it is not true that the first hero of this country was uncivilized man, but he was really a civilized person with very intelligent brain and who know how to defend his land. And then he did that the first ever infiltrators came, the colonial power came, he defeated them and led them to run away from the country, and as I said in the cinema, that the real name of this country was Maharlika, this bansa nito na Maharlika, and then it was changed by when they conquered their land. They started to call themselves, they call this land Islas Filipinas, the island subjugated by King Philip. And most of the people that doesn't know, even I asked to the many Filipinos, are you Filipino? I said yes, and they said, do you know the meaning of Filipinos? And we don't know. I said this word is come from the King Philip, and the Alipin is a word means slave. So how you can be proud to be a Filipino when you said I'm proud to be the slave of King Philip, who was considered as wrong people, because they were like terrorists, because they came here, they killed people, they raped women, they stole all the wealth, the gold, silver, and spices and everything, and they changed the identity into Filipinos. So that is not right that the people doesn't know what is truth. So that's our plan, to show truth to the world, to the people of the Philippines, and also the world will know that the Philippines has a very brave history. There are people who defend their land with these colonial powers, Spanish, Portuguese, so they can see that how great this nation is and how great the defense of these people, that they defend the country from the colonial power, and also to show about that what is the real religion of this land. Before it was Islam, to worship only one God and not to worship the idols. Okay, follow up, sir. Since you said you'd be showing truths in the film, who did it affect? Like the history books of the Philippines, the films made before about the history of the Philippines also? Because you said you'll be coming out with the correct facts or terms or names in Kampilan. So what will be the effect on the history books and the history of the Philippines itself? Yeah. As I said, even to take one point only, about the name Maharlika, even the President Marcos, the recent president, his father wanted to also change the name Philippines to Maharlika. And it's not mentioned in the books of the syllabus, the curriculum. So also it will be initiating the government, to the Senate, to the Congress, to think about this, that what is the real history of the people of the Philippines. So it is also our initiative that we want to also to propagate the real history of the Philippines. Okay. Thank you, sir. The next question is for Direct Angelo. Sige, Angelo, base sa sinabi ni sir,
Hindi po ba malaking challenge sa inyo yon na, kasi nga, tulad nung mahalika pala dapat ang pangalan natin mga Pilipino and everything. Pag nilabas po yung movie, hindi po ba, sa tingin niyo ang magiging challenge sa inyo or ano magiging epekto sa mga Pilipino in general? Yes, hanggang ngayon naman is debatable pa ang mga bagay na yan. The only primary sources we have is Pigafetta until nag-come up na for the first time yung tinatawag nating darangan from the Maranao tribe, and this is our basis. Magkakaroon ng mga pag-aaral ulit sa puntong ito, and that is what we need. Kailangan natin na establish naman yung historical injustice natin sa mga Moro people. Lagi hindi natin sila naisama sa kasaysayan. Napakalawak, napakayaman, at mas marami pa tayong mahuhukay sa kasaysayan natin kung babalik lang tayo sa mga kapatid nating sa South. And that is what we are giving them, the opportunity, the chance na mapakinggan naman sila. Sabi ko nga, we do not want to alter history. Nandiyan na yan. What we need is, pinipresent lang namin yung version din naman ng mga kapatid natin sa South. The executive producer may want to add. Can you add something, sir? Yun na nga, ang aking dudugtungan, yung sinabi ni ating buting director Angelo Carpio, na ito ay hinango sa kasaysayan ng Darango, na kung titingnan natin sa ating bansa, ang hindi pa nawawala ang mga alituntuning tradisyon ng mga Muslim ay una, the Sultanate of Lanao, Sultanate of Maguindanao, Sultanate of Sulu. At ang Darangan ay kabahagi ng Sultanate. Kung mayroon Sultanate ay may Darangan. So umasa kayo. Umasa ang sambayan ng Pilipino na ang katotohanan ay manunumbalik. Mayroon tayong kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa karon. Sir po, baka may... Yes po, yung napaka-importanting gagawin po natin dahil alam po natin ang Pilipinas po, the only Catholic in Southeast Asia. So, kung titingnan mo siya, konti lang yung nakakaalam ng Muslim cultures, diba? So one of yung makuha po natin dito is yung kultura ng mga Muslim po, diba? Kasi ang daming kultura ng mga Muslim na hindi alam ng mga kapatid natin ng bawat isa. So, to sum up that, this is an educational film yung gagawin po natin para magbigay po ng kaalaman ng ating mga non-Muslims about sa kultura po ng mga Muslim. Ganun din, ang ating version, ay ito ang version ng ating Muslim from the South. Kasi hanggang ngayon po, ang Lapu-Lapu ay pinagdidibatihan po. Mayroon ding lumabas na libro, it's 2023, na si Lapu-Lapu daw ay isang Bisaya. So if you looking back history, from 12th century hanggang sa 1521, mayroong civilized country ang buong isla ng ating Mantapoli, because the original name of this island is Mantapoli. Ito po yung sinabi po ng aming mga ancestor base po sa Darangan. So ipapakita po namin using the power of media para po malaman po natin mga kapatid ang ating kulturang Muslim. Diba kasi minsan malalaman po natin yung kultura ng mga Muslim kapag ikaw ay pumunta sa Dubai, kapag ikaw ay pumunta sa ibang Muslim countries. We have 57 countries. So ito po, no? Kaya kung maibalik po natin yung, ito ay isang kayamanan yung kultura natin. Bakit ang gold countries pupunta sa Malaysia? Malaysia is not a 100% Muslim country. But because they preserve their cultures, naging yaman po nila ang kanilang kultura. Ito po ang pinupuntahan ng mga ibang country sa Malaysia. Now, para ma-invite po natin, makuha po natin ang ating mga gold countries na pumunta dito, we can offer our diverse cultures. Diverse culture para pupuntahan ng mayroon palang Muslim dati doon sa ano ganito, puntahan natin. So imagine mo the number of Muslim countries malapit at malayo sa Pilipinas pupunta dito para po tingnan ang ating kultura po na nagkakaisa bilang isang
nation po. Thank you po. My last question kay Direk ulit. Yung teaser po kanina, teaser po ngayon, di ba? So yung pag-shoot nyo po yung pelikula na talaga, yung buong cast po ba kapalitan? Not necessarily. May mga scenes din na isasama ako doon because sayang naman. Okay. Yung nakita nyo sa background is the actual costume. Pinatahi po namin yan according to the research namin. Sarili namin as much as possible. The Sultan and the Sheikh and of course our executive producer wants in-house talaga lahat. So, mas madadagdagan pa siguro na eksena. Yung po mga artista. Yung mga artista, of course, madadagdagan. May lead star na po ba kayo in mind? Pumipili pa kami at sana ang makasama namin dito yung ating makakasundo. May dagdag ko pala. Ang isang katanungan, bakit Kampilan ang pamagat ng ating gagawing pelikula? Yes. Ang Kampilan ay makasaysayan sa aming mga Muslim sa Pilipinas. Sapagkat nung dumating ang unang mga mananakop, Kampilan ng aming mga sandata. At sumunod ang mga Japanese, mga Hapon, Kampilan din ang tumalo sa kanila sa Battle of Tamparan. Yun yung sinabi ni Director na mayroon isang lugar sa Lanao del Sur na lahat na pumunta doong mandirigmang Hapon ay naubos at yung hindi naubos naging alipin ng mga Muslim. Salamat. And to add that, first time in the history na gumamit kami ng actual Kampilan. Actually, this is a historical treasure from Mindanao. This is a 130 years old Kampilan. Owned by the owned by the Sultan himself. Sabi nga ni Sultan, pwede ko bang hawakan do? Ipahawak. Willing siya. Only the Sultan ang meron lang dito. This is considered as the royal sword. Mamaya pwede niyong hawakan. Kung makita nyo at ilang kasaysayan na rin ang pinagdaanan nito at ilang mga dugo na rin siguro ang naibuwis sa pamamagitan ng Kampilan. You can touch this. I can hold this one. Isa na lang Later. po, meron na po ba kayong kinakausap na lead star para maging sila po dapat? Wala pa. May idea ka po ba? Or May choice? mga sinasubmit na sa amin yung mga consultants namin, mga potential actors, named actors. I would like to take credit to give credit to Mel kasi he's insisting na I should be named actor. Survey po yan sa Facebook. Yes, I know. Ang pipiliin niyo po ba yung sikat na o baguhan pa lang? Kasi nung nakaraang film festival, Yes. yung Gombosa, si Cedric, baguhan, pero Yes. lead siya, kumita yung pelikula ng best actor. Tama, So, tama. choice nyo po ba, baguhan sila po? Depende sa karakter pala na titingnan. Hindi ko kailangan ng tisoy, hindi namin kailangan yung kailangan ko mas native as possible. So kasi yung ginawa po natin ngayon ay soft launching po ng soft films. Yes. So sisiguraduhin po namin na pagagandahin namin ang unang gagawing Kampilan po dahil this is the first pelikula po movie na gagawin ng short films. So Yes. ito po ay suporta po natin sa movie industry, suporta po natin sa mga kasama po natin ng mga artista para po mabuhay muli ang ating movie industry after the pandemic. Okay, thank you, Thank you Romel. po. To give room for other questions. Pero bago po kayo, mga kapatid, may tanong lang po ako. Total, ito po ang launching o official launch po ng Sultanate Films. Ano po ang ugat? Paano po nagsimula? Paano po kayo nabuo? Direk? Or Sir Sultan at Your Excellency? Paano po nabuo yung grupo, yung film production? Nabuo ang aming grupo sa Muslim Solidarity Movement for Peace and Harmony. Gusto namin magkaisa ang mga Muslim sa Pilipinas sa tamang pamamaraan, tamang daan para sa pangkabuhayan na pakikitungo sa inyong mga kapatid naming mga Kristiyano. At sumunod naming binuo the Sultanate of Pangampunga Pilipinas to Solidarity. Na ito'y kung titingnan natin ang mga sultan at mga religious ay pinagsama. At nangyari ito nung kaganapan ng March 18, 2023 sa Punita Astrolog. At nung ito ay makalanding, napag-isipan ng grupong ito na magbuo ng
Sultanate Film International. Dahil kung titingnan natin, hindi kami iba sa inyo. Kami ay inyong kabahagi. So kailangan magkaroon kami ng parte sa ating lipunan. So inshallah, ipagpapatuloy natin ang pelikula na ito na pag-usapan ng grupo sa El Nido, Palawan. Aasahan namin sa pagpapatuloy nito ay lagi namin kayong kasama. Yes po. Media po ay nandiyan na. We are just calling. Sama kami sa Palawan. Anyway, next question from Jojo Panaligan of Rider PH. Jojo. Magandang hapon po. Gaano po ka-credible ang research nito considering na this film is an educational or historical film, ano? Because of that genre, hindi lang siya for entertainment kundi may responsibility aspect siya eh. So siguro pa si Direk Cosani. Yes, if you look at the titles, Kapila, the untold life of Kalipunapa. Now, in our local laws, remember that we have 3 local laws. The traditions in Taritibanisma of the Maranao. We have Diwan of Tausug. Okay. We have Luaran of Maguindanao. Okay. These laws were unwritten. Okay. Ito po ay hindi nakasulat. Kakaiba po ito. Kaya pati yung mga bagong henerasyon, hindi po nila alam itong batas na umiiral noon. This is an unwritten laws. So ang aming mga ancestors, pinapadaan ito sa darangin. Kung narinig nyo yung mga darangin, doon po pinapadaan. Because the laws of the Muslim, the traditional laws, is very unique. Inaalis yung hindi nakakabagay sa sitwasyon, dinagdag anong maganda. So hindi mo siya basta-basta maintindihan. You cannot just glance at once and then maintindihan mo siya. So para po hindi na pagdebatihan kung anong credibility ng aming source of making this tampilan, we base our history on Darangin. Okay. Apo. Palalabas po ito sa sinehan, ano po? Yun po ang target. Definitely, the Kampilan will do our best because as I've said, we entered to the movie industry. We will continue our goal to give educations through power media. Actually po sir, because of the subject of the film, ano, if done right, this could be a landmark film for the Philippines. Pwede ko po bang malaman kung meron na kayong idea kung hanggang magkano ang gagastusin for this kind of film? Para ma-achieve yung gustong mangyari? Ako na. Okay, punta. Dugtungan ko yung ano ni Director ko sa Nibirong, masalita mo sa Pilipinas. Opo. Ang Darangin sa panahon ngayon ng aming mga salinlahi, mayroon sa kanila o nakakarami na hindi naiintindihan ng mga lingwahe na ito. Opo. Maliban lang sa mga nakakatanda sa amin. Opo. O ilan lang sa amin. Sa katanungan mo kapatid, kung mga magkano ang gagastusin natin dito sa programa, ang Sultanate Film ay binubuo ng mga mapang gawa ng mga negosyante, mga sultan, Opo. philanthropist. Okay. Kaya kami ay hindi nangangamba. So ang ating nakalaan dito ay inshallah unlimited sa tamang pamamaraan. Oh. Okay. All Filipino crew po ba to? Yes, dahil Or- Filipino na okay. si Brother Rasa. Opo. We have yung Badyalan ay talagang kumuha tayo ng isang Badyalan na Opo. Ang final question ko po, you've been speaking about the film na it's just your point of view. It's a story being told na dapat matagal ng kwento, ano. But handa din po ba kayo na maaari itong maging controversial film? From 1521,
until the President Duterte elected into office, yan lang pagbigyan na si Lapu-Lapu ay isang national. Oh. So, with that period of time, talagang pinag-didebatean pa na ganito, ganyan. Pero kami po ay nakahanda. That what we are doing is based on our darang. Salamat po. Thank you, Jojo. We have a few more questions from Charmy Pagulong of Philippine Star. Question. Ano yung mga socio-political issues that will be tackled in the film that are still relevant today? Sa tingin namin na wala naman dahil binubuhay lang natin ang kasaysayan. Yung sinabi nga natin kanina, tayo sumusuporta sa pamahalaan, hindi tayo dapat maglaban-laban. Kung titingnan natin noong unang panahon, nagkakaisa ating mga ninuno. Dahil doon sa mga nakaugalian na nauna na mga nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan. Ngayon lang na iba. So, inshallah, sisikapin ng Sultanate Film International na sa mga magagawa nating pinikula ng kasaysayan ay muling magising ang sambayan ng Pilipino na manumbalik ang ating kasaysayan. Master, can we also expect like more epic fight scenes? Yes. From my end, no? Yes. More on, kaya nga sabi ko sa inyo, kung alam nyo yung phenomenal hit ngayon na Ertugrul, it's a Turkish series, the founder of Ottoman Empire. Nagkaroon sila ng mga series ngayon, then to Osman. Na-inspire kami, naggumawa ng mga ganong mga palabas. At yes, mas maganda. Because mapansin ninyo, yung mga kasuotan ng mga mandirigmang Pilipino, namulat kasi tayo sa contemporary history. What we have is mga nakasalakot at nakataba, yun ang mga bayani natin, the Katipuneros. Pero kung aatras pa tayo, meron tayong isang matibay na sultanato sa Timog, na may isang sultanato at may mga army siya, may mga kawal siya, at lahat ito ay nakasuot ng mga pandigmang mga sandata at kasuotan inspired by the Ottoman. So, mas babalik tayo sa kasaysayan at sinasabi, mas makulay, mas maganda, mas epiko. Pagdating sa mga eksenang pang-digma, siguro maasahan nyo kami kahit paano. So, madugtungan ko yung si Director, Carpio. Ang nakikita namin sa larangan ng pelikula, itinutuloy ito, nagugo ito pag nakita nila kita. Pero ang the Sultanate Film International, kumita man o hindi, sapat na sa amin na napalitaw namin ng kasaysayan ng mga Pilipino sa buhay. So, in addition, this kampilan is no politics involved. But if we have political injustices, sabi ni Duterte, we have also historical injustices. Na itama natin. And of course, again, what Director said, we will not rewrite history. We will just give you from the source, South Muslims. Our version. The versions. Thank you, Charmy, for your questions. Next question will come from Alvin Ignacio from Daily Tribune. Hi. Direct, Alvin. Alvin. Bakit po kailangan panoorin itong proyekto nyo pag pinalabas na sa mga sinema? Kailangan itong panoorin lalo na ng mga kabataan upang maunawaan natin na meron tayong mas glorious pa na kahapon. Mas matingkad, mas makulay, at mas patriotic na mga taong nabuhay sa kasaysayan natin na ang pagmamahal sa bayan ay nakatuon sa hindi palulupig na pagkatao, na paniniwala at pakikipaglaban. Okay, ako yung highlight, Sir Ben. At tanong ko lang po, bakit po historical film ang naisipan gawin o Sultanate
tindahan. Kayo, I'm sure marami po namang darangan na iba-ibang kwento. Bakit po iyan ang inyong napagkasunod na itong una natin ibigay sa publiko? Sapagkat ito ay kadugtong ng ating buhay. Ang ating buhay ay parang pinikula, may simula at may katapusan. Salamat po. Very nice answer. Thank you, Alwin. Our question from Cesar Batingal of Net25. Sir, I would like to ask po if yun pong napanood namin sa teaser, kasama po siya sa kabuuan ng pelikula. Yes, may mga parts na isasama namin. Okay po. And the same time, the casting po, or may solid cast na po ba kayo? Or may mga iba pa po kami makikitang madaragdag sa casting po pag sa kabuuan po ng movie? Definitely, kasi yung ating script ginagawa pa, nasa script development pa kami, at continuous yung mga research namin. At of course, sabi ko nga it's hard to determine magkano yung actual budget mo na wala ka pang nakita ng breakdown ng mga eksena. So, yes, definitely meron. Okay po. In the same time po, kasi hindi rin naman din po natin din alam yun sa story po na nakita namin, yun yung pakikipaglaban ni Lapu-Lapu. Yun yung meron po bang yung part naman ng kung paano siya naging tao, family niya, yung gaganap na bulak na, which is his wife na ginampanan ni Joyce Jimenez doon sa pelikula ni Lito Lapid. May makikita pa po ba kami mula sa kabataan niya? Mas colorful kasi pakikita namin dito, 4 ang asawa nila Lapu-Lapu. Makakagulat ka eh. 4, 5. 5 asawa. 5 asawa. Sa tradition din po ng Muslim. Ano po. And may question na lang po sa mga producers. Yung creating po period films is not just an easy. Malaki po yung budget, lalo na po yung sa mga costumes, sa creatives. Meron po ba kayong saan po kinukuha ang mga kumbaga yung mga gagamitin po ng mga sa art department things? Yung sinabi natin kanina na ang mga bumubuo nito ay mga sultan, mga bayalabis ng Pilipinas. Ito yung tawagin philanthropist. Sa pelikulang ito, ulitin natin, hindi namin hinahangad na ito ay kumita. Ang aming hangarin ay panunggalikan ang ating mga nakaraan at mag-iwan ng kasaysayan na kailanman na hindi makakalimutan. Kumbaga may gagawa po ba ng mga Yes. Opo, mga set designs? Yes. Opo, yung mga costumes. Actually, yung napanood natin, no? Ilang taon po ginawa yan. Before the pandemic, we start planning the project. So inaamin po namin, napakahirap gumawa ng period film. Because kailangan magawa mo kung anong nandun compared to the present situations, di ba? So napakahirap talaga gumawa ng period film. So kahit gano'ng kahirap, pag meron ka namang will to do that, magagawa mo talaga. And for the productions of this Kapilan, we accept na baka it took years. Kasi hindi to basta-basta sabi mo, ito na yung movie, baka hindi panoorin. But we will make sure na pag gagawin namin yung pelikula, maglalakin ang Sultanate para po maganda yung production ng Sultanate. Okay po, may final question na lang po. Kasi po nauuso po ngayon yung mga period films, biopic movie. Yung isa po, alam natin na pasama pa sa Metro Manila Film Fest, which is Gomburza. Opo. Kumbaga inspiration nyo rin din po ba yun? Para sa tingin nyo po na meron din po pala talagang audience ang biopic dito sa Pilipinas. So if you look at the Etogro, no, meron more than 400 series, right? The 450. Yung mayano doon is kaibigan po ng ating producer po, no? So if you look at the Kampila from 1521 until 2024, ang daming pwede magawang series yan. So, titingnan po natin yung Kapilan and then we will decide if we can make it a series also. So that the Filipino can watch, meron pala pa tayong magandang kultura po na dapat buhay. Thank you so much. Ibigyan namin kayo ng makulay at magandang istorya na may kwenta, hindi walang yung kwento na may kwenta. Okay, we're down to the last 2 to 3 questions. Our next set of questions will come from Josh Mercado of ABS-CBN. My question is for Sir Cosano. For a non-Muslim audience,
Ano yung makukuha ko mensahe sa pelikula? So, yung sinasabi po natin, no? Yung isang kultura ng Muslim, mapapanood po natin. Kasi, of course, yung napanood natin, because that's only a teaser. So, may mga eksena dyan na we will display the cultures of the Muslims. Lalo na po yung nasabi po natin, diba? Kasi may mga nagawa po na lapo-lapo na may mga love story, but yung sa atin talaga kung ano ang talaga ang nalaman po natin. Kasi sa 1521, bakit daw tinawag na Limasawa Island? So if you look at the name of that island, Limasawa, dahil daw ang isang dato doon ay 5 ang asawa. So titingnan po natin kung ano ang magandang istorya po na maibigay po natin sa ating mga manunood para po makakuha po ng magandang aral. Ang kapilan ay hindi basta-basta lang movie film, kung hindi pagbibigay ng aral sa lahat, hindi lang sa pangbata, kung pati po sa ating matatanda. Sabi niyo po kanina, sir, hindi po mamadaliin yung pelikula. Tama po. Definitely, making a movie is not easy as what we think. Pero ano po yung nag-trigger talaga po sa inyo na naisip niyo na po na finally gusto niyo na pong gawin ang kwento ni Lapu-Lapu? Sabi ko, nagsimula po tayo before pandemic, no? Opo. During the pandemic, lahat tayo hindi makakalabas. Napanood natin kung ano dapat panoorin. Kaya doon tayo came up with the idea na mayroon tayong ganito na pwede kayang gawin ng Filipino movie industry. So gano'n na po pala katagal, sir? Matagal po yun. Pwede ko pa lugtungan Yes po. Mga kasagutan ng ating director. Yes, please, sir. Ang masarita mo sa Pilipinas. Ang isa na nakikita natin na makukuha dito ng ating mga non-Muslims na manonood nito, hindi naman lihim sa ating kaalaman na wala pa mga Espanyol. Tayo ay Muslim. So ang makukuha dito ng mga manonood, magigising sila sa katotohanan na angkan pala namin ay dati kami Muslim. Kaya nga, ang ginagawa natin, ipanumbalik ang mga nakaraan. Maraming gumagawa ng nagsasagawa ng kwento, pero mali-mali naman. Ang Muslim, saan mo man ilagay, bawat kanyang hininga, nababanggit ang La ilaha illallah, Allahu Akbar. So sa mga nagaganap na kasaysayan, hindi natin naririnig ito. So yun kapatid, ang pwede makuha ng ating mga kapatid na Muslim na malaman nila na tayo ay isang lahi, isang pinanggalingan. Yan ay hindi, inulit ko, hindi lihim sa ating kaalaman. Any more questions? Dan, you have a question? Si Danilo po from Vloggers Philippines. Tanong ko lang direct, paano mo yung distribution nito? Ilalagay po ba natin sa online stream? Yes, definitely. After na ma-showing natin, ang pinaka-target din namin kasi talaga mga estudyante, especially the bar, sa mga schools, the theater, and of course, may mga Islamic countries po tayo, Malaysia, Brunei, Indonesia, na iisa ang ating mga dugtong ng kasaysayan. Kilala nila sila Lapu-Lapu, sa totoo lang. Talaga? Pag pumunta kayo ng Malaysia, Indonesia, Brunei, kilala nila si Sultan Kudarat. Talaga? Kaya ang tanong nila, kailan namin maririnig yung version na naririnig namin din sa mga lolo at sa mga ninuno namin mula sa mga kapatid at kababayan namin mga taga-South, taga-Mindanao. Remember, Mindanao before is a sultanate region. Before, wala ang Luzon, Visayas, medyo wala pa tayo eh. Darussalam, it was called Darussalam. The continent itself is Darussalam, House of Peace. Malaysia, Indonesia, Brunei, that part. Ganun kalawak. Bas balik ka pa ng kasaysayan during the Mongol Empire, the Ottoman Empire. Pag pumunta ka ng Pilipinas, ano nakalagay dyan? It's the Kingdom of Tondo in the Luzon. Yes, it was Kingdom of Tondo. Kaya ang dami-dami natin pwedeng i-discuss kung babalik tayo sa kahapon. Ang dami, ang ganda-ganda ng kasaysayan natin.
contemporary history lang natin itong lagi natin niro-romanticize sa mga pelikula natin. Ang dami pa, aatras lang tayo. Direct na plano kayo sa Film Fest sa December. Yes, ito, si Mel pa ba? Si Mel pa ba? Bakit ako direct? Kasi Si Mel sa wala po siya ang na ating publisher, ang RPR. Depende po sa production kung kakayanin at matatapos. Yung sabi ni Sir, din yan, di ba? Yung last Walang limit ang Budget, budget. Dahil sa kalupitan ng pangyayari. sa Palawan. Dahil sa kalupitan ng pangyayari ng ating mga hero. Ang Bulacan na Lapu-Lapu. Meron mo ba naman ipangalan sa isda? Iniihaw, Lapu-Lapu. Kinatubuti naman, ginagawang pangkinilaw. Pero yun po ba talagang pangalan niya? Yung Lapu-Lapu? Yes. Lapu-Lapu. Bulacan. Kalipulaka. Po. Saan po nanggaling yung pangalang Lapu-Lapu? Direct Angelo, baka may idea ka direct. Yung tanong mo, saan daw po galing yung Kalipuka? Ang Kalipulaka, it was ito yung mga version, the Aginit Chronicle from the Borneo people. They mentioned Salipulaku, may Kalipulaka, may Salipulaka. Limang version yan, but we will not be touching the Aginit Chronicle and the historians as we know, the history as we know now. We will be touching the now fresh pa ito. It's a welcome development na may nahukay kaming darangan mentioning the name Kalipulaka, referring to a brave man, defender of Mactan or Mactam against a the Portuguese explorer known as Magellan. Ganun kasimple. Doon namin kinuha. That is two words. The Kalip and Pulaka is a two word. Kalip is a title, means leader, means kumbaga ngayon mayor or governor, the leader of his kingdom, and then the name is Pulaka. So that is why he is called Kalipulaka. Saan po galing yung Lapu-Lapu? Hindi natin alam eh. Hindi ko alam kasi kung magpunta Sa palengke. Ulit-ulit, direct. Diba? Sabi mo? Naging katuwaan pa yung si Lapu-Lapu, pinatay na si Magellan, yung mangingisda, pinatay si Lapu-Lapu. Yung mga kusinero na joke. Wala po may alam kung saan ang galing yung Lapu-Lapu. Actually, wala tayong history ng Lapu-Lapu. Baka nga hindi yun ang ganito totoong pangalan. Ayan, listen to Direct Angelo. Wala tayong, the only narrative we have of Lapu-Lapu is from Pigafetta. Wala na. Lahat ng mga versions ngayon na nauungkat is creative licensing na lang. Okay? Pag pumunta ka ng Brunei, may bine-mention sila. Orang Laot. You know what's Orang Laot? Man of the sea. Referring also to Lapu-Lapu. And mas matibay ang aking paniniwala na si Lapu-Lapu ay isang Muslim. Remember, Enrique de Malacca, which is the translator ni Magellan, nakapagsasalita siya ng lengguwahe ni Lapu-Lapu. Ng mga Ninda Humabon. Napasin niyo yun? Bakit siya ang translator? Kasi sabi nga doon sa kanina pinakita natin intentare kapitana, will try captain. Naiintindihan mo ba yung salita nila? Yes, it was written also by Pigafetta na nakikipag-usap si Enrique de Malacca kay Magellan. Kay Lapu-Lapu, or Lapu-Lapu and Humabon as a translator. Remember, Enrique de Malacca is from the Moluccas Island. Bakit isa sila ng lingwahe? Di ba natin naisip yun? If he is a Visayan. So, matatakal natin yan. So, off the record lang muna itong ilang mga, it is a matter of research pa.